Hello guys, welcome back po muli sa ating channel. Ngayon lang po ulit tayo babalik sa pag-vlog at dito tayo ngayon sa may Malagasang Road, Imus, Cavite. Isang foreclosed property naman ang ating feature ngayon dito sa area. Ang susunod na property na ating pupuntahan ay located dito sa mga Greenmark Homes. Dito lang ito sa may phase 1. Greenmark Homes lang talaga siya. Hindi siya Greenmark Homes Extension. Hindi rin siya Greenmark Homes 2. Ganun. Dito tayo sa may Malagasang Road. Dito ako nanggagaling. Tapos papasok tayo sa may Open Canal Road. Ang ganda naman ng development dito sa may Open Canal. Pinalaparan yung kalsada at meron na ditong overpass. So, mas mabilis na yung biyahe kapag maayos na itong kalsada dito. Ang ganda din talaga ng development dito sa Imus, Cavite. Kaya okay na okay din talaga kumuha ng property dito. Kung dito kayo manggagaling sa Malagasang, papasok lang kayo ng Open Canal Road. Tapos along the way lang dito yung papasok ng subdivision. May mga na-feature na din naman ako na property dito. Previously, check nyo na lang ang ating mga previous vlog. Gaya nung na-feature ko nung nakaraan yung Greenmark Homes Extension. Dito lang din siya malapit sa extension. So kung pabiyahe kayo ng General Trias or papuntang Daang Hari, mas mabilis yung access dito kasi along the way lang talaga to. Itong connecting road naman ng Open Canal Road is Daang Hari Road. Tapos, dire-diretso na siya papuntang General Trias, Cavite. Yan. So, kung sa Alabang kayo nagtatrabaho, mas maganda yung access dito at marami din naman mga bumabiyahe ditong tricycle kaya hindi siya talaga problema sa transportation. Pwede din walking distance na lang yung bahay kung papalabas kayo ng Open Canal Road. Ang kagandahan sa Open Canal is nagiging malapad na yung kalsada. Meron na siyang island sa gitna na ginagawa at may mga portion pa ng kalsada ng Open Canal na ginagawa pa. So, hindi pa siya ganun ka-smooth yung flow ng traffic. Pero kung matapos na to, napakaganda nitong access road kasi malapad na nga siya at malamang mas mapapabilis na yung biyahe. Ang nakaka-excite pa dito, kasalukuyang ginagawa na din yung SM General Trias. So napakalapit lang din ng SM General Trias dito sa Open Canal Road. Mas maganda ito kung makakuha kayo ng property dito. Very accessible na din siya kapag gusto niyo mag-mall kasi mas malapit naman yung mga malls dito. Ang pinakamalapit sa ngayon ay ang Imus District Mall at dito sa may Pure Gold Anabo at yung Shopwise. Pero kung matatapos na itong General Trias, mas malapit na mag-SM dito. Very accessible na din naman yung mga basic necessities at marami na din naman convenience store dito sa area kaya di din siya talaga problemado at mas convenient na din talaga tumira dito sa location. Ito na nga yung crossing ng Malagasang at Open Canal Road. Ito yung kalsada na to ay papuntang General Trias. So ito ang location ng property is along the way lang siya dito. Kung napanood niyo ang ating previous vlog dito, makakabisado niyo naman na yung area dito. Malapit lang din ito sa may Green Park Villas. Itong katapat niya na subdivision. Dito lang naman yung entrance nito sa may gasoline station. Yan, pag papasok ka dito. So, kung makikita nyo, meron pa din talagang mga kalsada na ongoing pa siyang ginagawa. Ito yung access road niya. Yan, napakaganda ng access road niya. I'm not sure kung binabaha dito, pero Imus naman kasi ito, kaya for sure, hindi binabaha itong area. And dito na tayo sa loob ng Greenmark. Nadaanan natin yung pinaka-gate niya. Itong sa may kanan na side ay ang Greenmark Homes Extension. Dito lang siya sa pangalawang kanto, itong location ng property. Ito yung pinakakalsada niya papasok. Ayan, so kung papasok kaya dito, unang kanto lang din siya pakaliwa. Medyo lumampas lang ako, dapat dito ako papasok sa kaliwa. Kaso lumampas ako kasi hinahanap ko pa talaga yung pinaka-block number niya. Kaya dito ako umikot sa may likuran banda. Hindi ako sure kung end unit na itong mga bahay dito sa dulo, pero itong kanan ay ang Greenmark Extension. Ayan, so dito, liliko lang tayo dito at babalik tayo doon sa pinakaunang kanto na kalsada. Ayan, okay din naman itong area, maliwalas din siya, although madami nga lang talagang mga naka-street parking kasi wala naman talagang mga parking lot itong bahay. Basic or standard cut lang siya ng mga townhouse. Ang kagandahan lang dito sa foreclose ngayon ay mayroon siyang extra lot sa gilid kaya medyo malaki yung lot area niya. Pero street parking lang din siya. Ito na yung pinaka-location ng bahay. Yan lang siya sa may kaliwa.
Eto na siya, yan, medyo may kalumaan na nga itong property at marami na siyang tumutubong baging or mga damo. Eto siya, may nakalagay na no parking pero mayroon pa din nakapark sa tapat. So, diba? Galing ng Pinoy. Yan, tapos kung titingnan nyo, meron na siyang backwood at meron na din siyang grills na bakal. Pero medyo makikita mo sa itsura ng bahay, parang matagal na talaga siyang hindi natitirahan. Try natin silipin dito sa taas. Ayan yung itsura niya. Medyo hindi na nga siya okay. Ang daming nakaharang na halaman. O, diba? Parang gubat na siya. Yung pinto niya sa harapan, parang sira na siya. Hindi na siya talaga maayos. Wala na ding bubong itong bahay, kaya hindi na din siya talaga maganda. Marami na din talaga siyang ipapaayos kapag nakuha niyo itong property. Medyo mahirap lang dito kasi akyatin. Tinry ko lang dito. Sarado din yung pinaka-gate niya. May mga dito. Lambat na nakaharang. Ito naman yung katapat niya, hindi naman siya talaga tumbok na bahay. Slightly lang. Ayan, kung makikita niyo siya. Pero, yun nga, ang kagandahan ay end unit siya at meron siyang extra lot sa gilid. Kaya, okay na okay din siya. Plus factor din yung elevated siya, nakaangat siya sa sahig or sa kalsada, kaya hindi siya prone sa baha. Pero, makikita niyo, wala na talagang bubong. Mukhang, pinakialaman ng ibang tao. Kaya hindi na din talaga maganda yung tsura niya. Marami na din talaga kayong ipapaayos at medyo magastos na din talaga to. Pero sa price niya na below 600,000 at meron pa siyang extra lot at umabot siya ng 54 square meter compared sa mga standard car na townhouse, napakamura na nito. For sure, maraming magbibid dito. Kahit pa medyo luma na itong bahay, at least mura lang yung pinaka-price niya. Marami-rami lang din talagang ipapaayos. So, nasa inyo na lang kung magkano i-add nyo kapag nagbibid kayo dito. Habol na kayo kasi hanggang Friday lang to. Online bidding siya, kaya submit na kayo ng bid offer kung gusto niya itong property. Ang kagandahan dito is very accessible nga siya at malapit na siya sa magiging bagong SM Gen 3. Itong property available sa first public auction under trans number OPA 1510026. Ang acceptance of bid offers is from May 5 to 9 and then ang opening of bid offers is on May 13. Itong property number 815-2024-05180019. Ang property location is at Block 2 Lot 24 Greenmark Homes, Malagasang 2A, Imus, Cavite. Ito ay isang townhouse and with firewall na mayroong lot area na 54 square meter at ang floor area is 42 square meter. Ang minimum bid price sa Pag-ibig is 598,650 and then ang gross monthly income na required based sa minimum bid price is 10,531.40 at ito ay isang unoccupied property. Ayun lang, kung gusto niyo makita kung gaano siya kalapit mula dito sa pinaka-property palabas ng Open Canal Road, sundan niyo lang ang ating biyahe palabas. At dito ko na lang din tatapusin itong video. Maraming salamat sa panonood. Hanggang next time po muli, ingat tayo palagi and God bless, good luck sa bidding.